Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Dalawang gabi tayong hindi nagkita. Medyo may inasikaso lang po akong importanteng bagay at isinabay ko na rin po doon yung pinag-aralan ko po itong ibablog ko po ngayon. Mga kapatid, ang taas ng presyo ng gasolina ngayon, pati ang diesel, pati ang kerosene, pati LPG, lahat nagtaasan. Kasi nga po, ang dollar ay napakalakas. So yung piso humihina. So 58 yata, 58 pesos per $1 po ang palitan ngayon. Ngayon mga kapatid, kung magpapatuloy pa yan sa mga darating na linggo, paano ka ba ngayon makakatipid? Ano ba yung pwede mong gawin para makatipid ka? At saka, ano po ba yung nangyayari? Bakit parang bigla na lang lumalakas ka sa fuel? O kaya hindi na katulad nung dati, nung unang binili mo yung sasakyan mo? Kasi po, may mga bagay po talaga na nagkokos para lumakas tayo sa konsumo ng fuel. Maliliit na mga bagay yan, nagpatong-patong or nagsama-sama at iyon nga po ang nag-cause ngayon para lumakas ka sa fuel, sa gasolina or sa diesel. Kaya makikita nyo ito, ang dami kong mga pyesa rito, iisa-isahin ko po sa inyo yan mamaya kung ano ang naidudulot nito kapag po lumalakas po kayo sa konsumo sa fuel. Pero syempre, bago po natin malaman kung lumalakas ka sa konsumo sa fuel, dapat makita mo kung iyon po ba ay totoong nangyayari. Kasi yung mga bagong modelo ng mga sasakyan ngayon, sabihin mo na 10 years older, meron na yung mga doon sa instrument panel niyan sa cluster, ay makikita mo na kung gaano ka kalakas kumonsumo ng fuel or gaano ka tipid ang konsumo ng fuel ng sasakyan mo. Nandoon na yung mga average fuel consumption per kilometer or per 10 kilometers, per 100 kilometers. Nandoon, lumalabas yun. Nakikita mo na. Kaya lang, doon sa mga lumang sasakyan, mas marami to kaysa doon sa mga meron nung ganong technology, ay wala po kayong makikita. Paano nyo ngayon malalaman, paano nyo makikita kung kayo nga po ay lumalakas sa konsumo sa fuel? So, dapat malaman nyo kung paano po yan i-compute. So dito po sa nasa likod ko, ay papakita ko po sa inyo. Simple-simple lang po ito, napakadali lang. Pero siyempre, kailangan mo ng calculator. Pero sa cellphone naman, nandoon naman po yung calculator. Ituturo ko lamang po sa inyo kung paano po siya i-compute. Ito po yung pinakasimpleng computation, ay papakita ko po sa inyo. Pero kailangan mga kapatid, gumagana yung speedometer mo ha. Kung hindi gumagana yung speedometer mo, hindi tatakbo yung kilometer reading mo doon, ay hindi mo po mako-compute. Pero ito po, simple, dito muna tayo. Kailangan mga kapatid, makuha mo yung distance saka kung gaano karami yung fuel na naubos mo. So dito halimbawa, tumakbo ka ng 15 kilometers, tapos ang nagamit mong fuel ay 2 liters lang. So i-divide mo lang 15 divided by 2, yun po yung 7.5 kilometer per liters ang iyo pong nagamit. So ngayon, para makuha mo naman yung fuel consumption mo per 10 kilometers or per 100 kilometers, ito naman po ang computation. Babaliktarin mo lang. So 2 liters divided by 15 kilometers, so 0.133. Kung i-multiply mo po siya sa 100, ang konsumo mo po ay 13 liters per 100 kilometers. Ngayon, kung gusto mo namang makuha yung every 10 kilometers, kung ilan ang nagagamit mo, so 1.33 liters per 10 kilometers. Kaya lang paano mo yan maia-apply doon sa sasakyan mo? So kailangan i-reset mo po yung iyong trip meter to 0. Ngayon, ang gawin mo, mag-full tank ka. So pag nag-full tank ka, makikita mo naman yung gauge mo, no, yung fuel gauge mo, darating doon sa F. Huwag mo nang pasobrahin sa masyadong mataas. Isakto mo na lang doon sa full. Importante din mga kapatid, malaman mo yung fuel tank capacity nung sasakyan mo. Normally sa mga SUV, ang fuel tank capacity po niyan ay 60 liters. Pero dito, ganun din ang gagawin natin. I-assume natin, ang tangke mo ay 60 liters, tapos ang karga mo ngayon ay gasolina na 70 pesos ang halaga per litro. So kung 60 liters times 70 pesos, ang kalalabasan po noon ay 4,200 pesos ang iyong full tank. Tumakbo ka sa city, sige, takbo ka lang ng takbo hanggang sa ma-reach mo ngayon yung pinaka 3 ports nung yung fuel gauge, no? Halimbawa, nakarating ka na dito sa 3 ports, 3 ports na lang yung laman, pwede mo nang computein dyan. Tignan mo ngayon kung ilan yung tinakbo, then ito po, i-divide mo lang, kasi 4,200 yung isang full tank mo, nakagamit ka ng 1 port doon sa full tank na yon. So magkano yung 1 port ng 4,200 is equal to 1,050. Itong 1,050 na to, 15 liters po yun. Yan.
Tapos, dito sa 15 liters na yan, ay tumakbo ka ng halimbawa 120 kilometers. Example lang po ito kasi siniro-zero mo naman yung trip meter mo eh. So halimbawa, doon sa trip meter mo, lumabas 120 kilometers, tapos ang nakonsumo mo is 1/4 ng full tank mo. So ito po yun. So i-divide lang natin 120 kilometers divided by 15 liters. Ang makukuha mo po ay 8 kilometers per liter. Ngayon, para makuha mo naman yung fuel consumption per liter, ito po yun. Ang gagawin mo naman, babaliktarin mo. 15 liters divided by 120 kilometers equals 0.125 liter per kilometer. So yung 125 liter, kakaunti lang yun, 0.125 liter ay kayang tumakbo ng 1 kilometro. Ngayon, para malaman mo kung sa 10 kilometro, ilang litro ang mauubos mo, so imumultiply mo lang itong 0.125 sa 10. So pag minultiply mo yun, 1.25 liter ang makukonsumo mo per 10 kilometers. So medyo matipid na konti yun. Pero kung sa highway driving, malakas yan. Kaya lang mga kapatid, paano kung doon sa 120 kilometers na tinakbo mo ay kumonsumo ka ng 20 liters? Ito ang medyo malaking problema. Kung 20 liters ang nakonsumo mo, medyo malakas yan. 6 kilometers per liter. Kung sa city driving, malakas ang 6 kilometer per liter na konsumo. Bakit biglang lumalakas ka ngayon sa konsumo? Halimbawa, eto, matipid ka rito. Tapos medyo lumakas ka na ng konti dito. Tapos lalo na dito, kung lumakas ka, naging 6 kilometers per liter na lang. Ano yung mga dahilan kung bakit nagkakaganon, mga kapatid? Ito po, makikita nyo yan. Ayan, yung tinatawag na parasitic losses. Pag parasite, maliliit. So yung mga parasitic losses po na yon, hindi nyo po yan namamalayan dahil habang naluluma po yung sasakyan nyo, naglalabasan po yan. Kasi po, kahit na bago pa yung sasakyan mo, bagong bili mo yan, meron na pong parasitic losses. Computed na yan ng mga nag-design ng mga makina. Kasi kung yung makina itself lang, mga kapatid, ang paandarin mo, walang alternator, walang water pump, wala kung ano-ano yung mga nakalagay sa labas. Ito nga po yun, yung FED. Front Engine Accessory Drive. So itong mga bagay na to, kung wala yan sa makina mo, ay hindi po pwedeng mangyari. Kasi magkakaproblema ka kung wala kang clutch fan, mag-overheat yan. Kung wala kang electric fan, doon sa mga hindi gumagamit ng clutch fan, mag-overheat yan. Radiator fan, auxiliary fan, alternator, compressor, fuel pump, steering pump. Hindi pwede yung wala. So ito nga po yung tinatawag na Front Engine Accessory Drive. So sa alternator pa lang, meron na pong power consumption. Sa air conditioning, doon sa lalong-lalo na doon sa kanyang compressor, meron ding power consumption. Sa power steering, meron din yan, may pump loss. So, lahat po yan, pati itong mga fuel pump na yan, magkakaroon ka ng losses dyan. At yung losses na yon, mga kapatid, habang naluluma yung sasakyan mo, lumalaki yung loss na yon. Nag-a-adds up siya doon sa paghina ng makina mo at doon nga bumabawas yon ng horsepower pati ng torque. Ngayon, ang mangyayari dahil kailangan maka-abante ka ng maayos, dinadagdagan mo ngayon yung acceleration mo. Kaya ngayon, kumukonsumo ka rin ng fuel. Ano yung isa sa pinaka-main na nagkokos para lumaki yung parasitic loss po na yan at idinadamay pa po niya lahat? Yun nga pong ating mga electric fans. Yung mga radiator fans na nandyan sa inyong sasakyan, sa harapan ng inyong sasakyan. So napaka-importante po ng electric fans, ng radiator fans, ng clutch fan na yan. Habang naluluma ang sasakyan mo, ay nagkakaroon rin ng wear and tear itong mga motor, yung mga electric motor, ng mga electric fan na yan. Tulad po nitong isang papakita ko sa inyo. Ito po ay halos universal motor po ng mga electric fans ng mga sasakyan. Karamihan po yung mga kotse. So yung mga kotse na di gasolina, mga petrol, ito po yung gamit. Isang fan na lang sila doon sa harapan, sa may radiator, at sakop na nung fan na yon yung sa aircon at saka yung sa radiator. Ngayon, ito kapag humihina na po yung RPM nito, yung bilis ng ikot nito, hindi man niya napa-overheat ang inyong sasakyan, pero halos hindi na po nag-automatic kasi kinukulang siya ngayon ng higop ng hangin para mapalamig niya yung condenser at mapalamig po niya yung radiator. At kapag po mainit na yung makina mo, hindi naman niya marireach ngayon na mapalamig, so ang mangyayari, gana lang ng gana itong motor na to. At lalo pong nagkakaroon ng mas mabilis na wear dahil nga hindi na halos siya humihinto. So ngayon, mainit ang engine mo, mainit ang aircon mo,
Hindi na maganda yung lamig doon sa loob, pati po yung makina mo, pati yung langis mo, mag-overheat din yan. Hindi mo lang nararamdaman. Kasi ito, tignan nyo po mga kapatid, oh. Kapag po mainit ang langis mo, ang makina mo, ito po nangyari, ito ano to, cooling coil po ito, oil cooler sa loob ng makina mismo. Ito po ay dyan sa Pajero na nandyan na ginagawa namin. So dito sa loob mismo ng makina, meron po siyang cooling coil, oil cooler. Kapag mainit ang tubig doon sa radiator mo dahil hindi na nga halos mapalamig nung yung electric fan, ito pong mangyayari, tingnan nyo parang takuriya, no? Sa sobrang init, ganyan ang nangyayari. So, hindi nga mag-overheat, hindi nga kukulo ang langis mo or hindi mo makikita doon sa gauge mo na nag-overheat ka, pero mga kapatid, ang oil mo, halos mag-evaporate na yan sa init. So ngayon, ang mangyayari, dahil sa hindi humihinto ang ikot ng electric fan mo, doon sa radiator, doon sa condenser, hindi rin ngayon hihinto ng karga ang iyong alternator. So bibigat ngayon ang ikot ng alternator mo kasi dumadagdag pa, hindi ito nag-automatic. Ngayon, ang mangyayari, yung init ngayon, nung condenser ng aircon mo, iinit yan, hihigupin ngayon, mapupunta pa yung init na yun sa radiator. Kaya nagpatong-patong na ngayon yung problema. Kapag po mga kapatid, mainit ang yung coolant mo, mainit, nabibigatan din po yung iyong water pump. So ito po yung water pump, yan, no? Nabibigatan din yan. Dahil the more na mainit, nagkakaroon ng mas mataas na pressure, bumibigat din po yung ikot ng water pump. Kaya nga po dito, sabi nga po dyan, yung parasitic losses na yan, lumalaki po yan kapag po itong mga pyesa na to ay nagkakaroon ng problema. So halimbawa po, ito po yung compressor ng aircon. Ito, ayan. Kung hindi na po ito humihinto at hindi na nag-automatic ang aircon mo, dire-diretso lang po yung umiikot at nagiging load yan doon sa makina mo. So hindi na yan parasitic kasi hindi po normal na hindi nag-automatic ang iyong aircon compressor. Kadalasan po sa mga normal na aircon, every 15 seconds or every 20 seconds, nag-automatic yan. Tapos pag na-reach niya ulit yung switching temperature, gagana ulit siya. So, hinto, bukas siya, hinto, andar. So, yan po yung trabaho ng iyong aircon compressor. Ibig sabihin, maganda yung lamig nun. Ngayon, kung hindi na siya napapalamig nitong electric fan mo doon sa labas ng iyong sasakyan, doon sa nagpapalamig sa condenser, saka sa radiator mo, hindi na po ito mag-automatic. At nagdadagdag po yun ng load doon sa engine mo. So, kakain din po yun ng fuel. At kakain din yun ng horsepower. Kaya nga po, kung ma-address nyo, kung maiaayos nyo yung mga piyesang nasisira doon sa tinatawag nating FED, no, yung front engine accessory drive, kasama na po dyan yung mga pulley, kasama tong mga tensioner pulley na yan. Kapag ka nagkakaproblema to, halimbawa masyado niyang nababatak na yung belt, nagbibigay din ng load yan doon sa yung crankshaft, doon sa yung engine. So bumibigat din yung ikot niya. Lalo na siguro kung masisira pa yung mga pulley na to, magbibigay siya ng load na mas malaki. So yung parasitic losses na sinasabi natin, lumalaki yan. Ngayon mga kapatid, isa po sa pinakamaganda na pwedeng gawin natin para makabawas tayo dito sa sinasabing mga losses na to, maglalagay ka po talaga ng electric fans doon sa harap ng iyong sasakyan. Or magdadagdag ka ng mga auxiliary fans. Pero kung magdadagdag ka ng auxiliary fans, dapat lalakihan mo rin po yung alternator mo. Ang lalakihan mo po dito yung amperahe, yung amperes. Kasi po, tulad sa mga Isuzu, 70 amperes lang po yan, mga 60 amperes. So dapat, mas mataas ka doon, 110 amperes, may 140, may 190. Kaya nga po yung mga Starex, tignan nyo, ang electric fan sa harap niyan, meron yung dalawa talaga. Meron naman yung isang malaking-malaki, tapos meron pa siyang clutch fan. So ganyan po yung sa mga Starex. Sa mga Grandia naman po, yung mga high ace, dalawang malalaking electric fans ang nandoon sa may harap ng radiator. Kaya po yung mga yan, matataas po ang amperahe ng kanilang mga alternator. Ngayon, kung maglalagay ka ng auxiliary fan at hindi ka naman naglagay ng mas mataas na current ng iyong alternator, useless po yun. Kasi halos hindi nyo na mapaikot itong mga ganitong klaseng auxiliary fan. So mabagal din yung kanyang RPM. Hindi rin makakatulong. Pansinin nyo po mga kapatid, kapag sumasalubong kayo sa hangin, pag mabilis ang sasakyan nyo, maganda yung lamig ng aircon nyo, maganda yung temperatura nyo doon sa inyong temperature gauge. Pero kapag natatraffic kayo,
aba, humihina yung lamig ng aircon nyo kasi bumabagal yung ikot ng inyong clutch pan. At maging yung mga naka-electric pan na tulad nito, pwedeng bumagal ang ikot nito kasi nga po, lalakasan mo na yung evaporator fan mo, yung nandoon sa loob ng iyong sasakyan. May kung dual aircon ka pa, ito todo mo na sa number 4 yun, yung pinakamataas na speed na. Tapos ito, hihina din to dahil nga mahina ang iyong alternator. So bumabagal sila lahat kapag ka ikaw ay naka-idle, kapag ka ikaw ay naka-minor. Pero kapag ka ikaw naman ay umabante, mga kapatid, di ba lumalamig siya? So, ang ibig sabihin lang po nun, kulang yung ikot ng iyong electric fan or ng iyong clutch fan doon sa iyong cooling system. At kapag po ganun nang nangyari, yung mga bigat, yung mga load na nadadagdag doon sa engine mo, yun ang nagkokos para lumakas ka sa fuel at humina ang iyong horsepower. Kaya mapapansin nyo, kapag ka maganda ang cooling system mo at bago pa talaga sasakyan mo, halos hindi mo maramdaman na kapag ka gumagana yung aircon, gumagana yung blower, lahat, kumakain ng kuryente, hindi mo nararamdaman yung hirap ng makina. Pero kapag po medyo naluluma na itong mga pyesa na to, compressor, alternator, ito po yung clutch pan, no? Ayan. Clutch pan, pati itong mga tensioner na to, ito naman yung electric motor nung electric fan mo, tapos ito yung mga auxiliary fan. Kapag naluluma na yan, napapansin mo talaga, minsan nga nagpi-flicker pa yung ilaw mo kapag ka sumasabay na gumagana lahat to. So, importante mga kapatid, kung halimbawa gusto mong ayusin, yung gusto mong magkaroon ng additional na horsepower at additional na tipid sa fuel, i-convert mo ang iyong sasakyan, lagyan mo yan ng electric fans. Yung mga magagandang klaseng electric fans at magpapalit ka ng alternator. Dahil kapag ka nag-automatic yung mga electric fans na yan, napapalamig niya lahat, napapalamig niya yung condenser, napapalamig niya yung radiator, at pati yung oil mo. Kapag po kasi mga kapatid, ang engine mo umiinit dahil doon sa sobrang tulin or sobrang nagagalit yung RPM mo, 2,000 RPM. So yung frictions, no, nagbubunga po yan ng heat. At yung heat po na yon ang talagang nagpapahirap, nagbibigay din ng konting loss doon sa power ng iyong sasakyan. Kaya po kailangan dapat gumanda yung cooling system mo. Pero kung halimbawa hindi na maganda yung cooling system mo, mahina yung buga ng clutch fan mo, tapos wala ka namang auxiliary fan, yung langis mo mabilis siyang nasusunog. Ang tendency, ang epekto nun sa makina mo, mas lalong dumadami yung frictions. So, nag-evaporate yung langis mo, yung mga molecules niyan nagkakaproblema, nasusunog na. Kung na-experience nyo po yung mga sinasabi ko na hindi lumalamig ang aircon nyo, dire-diretso ang ikot ng inyong compressor, pati yung temperature nyo, medyo mataas, no? Minsan lumalampas pa sa gitna. Mga kapatid, obserbahan nyo yung langis nyo. Talagang yan po ay umiinit ng todo. Pumupunta yan dun sa borderline. Kaya kung kayo ay nag-change oil every 5,000 kilometers na tinakbo, 5,000 kilometers, no? Pati or 8,000 kilometers, agahan nyo. Kasi kapag hindi maganda ang cooling system mo, ang unang-unang maapektuhan yan ay yung langis mo. Importante po na malaman nyo yan dahil hindi talaga niya napapalamig yung engine. Lalo na kapag kayo mainit na mainit tapos pinatay mo engine mo, hindi na magsisirculate yung tubig doon sa loob ng cooling system. Samantalang yung langis mo, napakainit. Tulad nito, ayan, no, nandito yung oil cooler. Napakainit po ng langis mo. Hanggang doon sa engine mo, hindi na magsisirculate. Kaya lang naman hindi siya nasusunog or hindi siya kumukulo dahil nga nagsisirculate pa paano kung pinatay mo na engine mo? Dito po pumapasok yung mabenta noon na turbo timer. Pinaka-the best po talaga, maglalagay kayo ng mga magagandang electric fans doon sa harapan ng inyong radiator. Ito po, itong clutch pan na to, ito may clutch pan dito. So siyempre, meron ditong blades, no? Ito po, kapag ka naka-minor kayo, bumabagal din yung yung ikot niya dahil sumasabay ito doon sa RPM ng iyong makina. Kaya nga po yung mga nakaganito, kapag ka po mainit na yung panahon, mainit din yung timplada ng kanyang aircon. Kaya nagdadagdag sila ng additional na auxiliary fan. Tulad nito sa Starex to, ito ay nandoon sa harap. Pero doon sa loob, doon sa engine, may naka-install pa rin na clutch fan sa mga Starex. So, yun po yung trabaho nitong auxiliary fan na to para mas lalo pa po niyang mapalamig doon yung makina, yung cooling system nitong mga electric fans na to. Ngayon, kung wala ka naka-install na ganito, mga kapatid, yung mga makina na yan,
nasabihin na natin na medyo lumang-lumang mga sasakyan na, sabihin mo 10 years old na, dinisign yan noon pa. Yung iba na ho yung panahon ngayon, napakainit na. Yan nga yung problema ng buong mundo, yung global warming. Kung hindi ka ngayon magdadagdag ng mga additional na funds na to, talaga pong magkakaroon ng problema ang iyong sasakyan, pati ang iyong fuel economy, pati yung horsepower niya. Kasi po, itong mga parasitic losses na yan na dinudulot ng mga nakakabit doon sa makina mo ay naluluma na rin. Ito po yung crankshaft, ayan, no? Ito yung sigunyal. Doon sa mga Euro compliant na mga sasakyan, isang belt lang. Yung ating tinatawag na serpentine belt. So, iikot ang crankshaft mo, iikot din niya alternator, iikot niya fuel pump, iikot niya water pump. Dito sa water pump, kasama na rin to, itong clutch pan. Ayan nga, magkasama yan, no? Okay. Tapos, iikot din niya, isasama rin niyang iikot yung steering pump, pati yung aircon. So, lahat yan, pinapaikot yan itong crankshaft mo. Kaya kung magkakaproblema ang aircon mo, hindi siya humihinto, hindi siya nag-automatic, bibigat ang ikot ng crankshaft. Load yan ng engine. Ganon din sa iyong steering pump. Kaya minsan pag iniikot mo yung manibela mo at sumasagad sa dulo, medyo nanginginig yung sasakyan mo, nararamdaman mo yan. Samantalang nung araw, hindi naman. Kasi meron na ring loss. Kaya dito, no, power steering pump loss, meron na rin siyang loss. So dumadagdag yan sa load ng crankshaft mo. Sabi mo na rin, sa bagay, yung fuel pump, medyo maliit lang. Kaya nga iyon, parasitic yun. So yung alternator, yan, malakas yan. Kasi itong AC mo, kung gumagamit ng kuryente yan, may clutch din doon, sinusuplayan nyo ng kuryente. So kapag hindi nag-automatic ang aircon mo, hirap na hirap din ng alternator. So yung bigat na ikot ng alternator, papasanin yan ni crankshaft. Pati itong ikot ng aircon mo. Ngayon, ang compressor, kapag naluluma na po, ito, halimbawa ito, kahit na sabihin mong maganda ang iyong electric fans at luma na ang compressor mo, alam na mga aircon technician yan, kapag ito ay nag-high pressure na, tama naman ng Freon, tama ang kanyang refrigerants, no? Bakit nag-high pressure siya? Okay naman lahat, napalitan na yung mga condenser, napalitan na yung mga expansion valve, nag-high pressure pa rin, mahina na yung bomba ng iyong compressor. Kapag mahina na yung bomba ng iyong compressor, hindi na talaga niya maibibigay yung tamang buga doon sa loob, sa system, kaya po ang mangyayari, hindi siya nag-automatic at umiinit. Pag hindi nag-automatic, syempre, mabibigatan ng iyong makina. So, dire-diretso yun, nagkakaroon yun ng loss at kumakain din ng fuel at nababawasan ang iyong horsepower. Kaya mga kapatid, kung maiko-correct mo ang iyong cooling system, maglagay ka ng electric fans na malalaki sa harap ng iyong sasakyan. Tapos, magpalit ka ng alternator, yung mataas, na kaya niyang paganahin lahat. Pangangailangan ng kuryente ng sasakyan mo, mas maganda, mas sobra pa yung amperahe na kayang i-produce ng alternator mo. Sigurado, makakatipid ka ng fuel, mapa-diesel man yan or mapa-gasolina. At madadagdagan ka at least 10 horsepower. Kasi ito mga losses na to, yung mga parasitic losses na yan, ay mababawasan. At magi-enjoy ang makina mo at halos hindi yan mag-overheat ang langis mo. Kasi the more na mainit yan, yung friction, yung cause ng friction, yung init, pati yung compression. So, kailangan niya ng lamig. Ngayon, kung mahina yung lamig na binibigay ng cooling system mo, ng clutch pan, pati yung auxiliary pan mo, mahina ang lamig, nako, magkakaroon. Lahat na ng problema, damay-damay na po yan. Medyo mahaba-haba na itong vlog ko na to. So, ulitin ko lang po. Ito pong mga parts na to, na nga po yung tinatawag nating front engine accessory drive. So lahat ng mga accessories na yan, lahat ng mga parts na to, habang naluluma yan, nagpapabigat ng ikot ng makina mo. At nagdadagdag yan ng loss sa yung horsepower, sa yung torque, at loss din sa fuel economy. Yung clutch pan ang gamit ng inyong sasakyan, yung inyong makina. At inirerekta nyo, katulad noon, nirekta to. Kapag po sumasalubong yan sa hangin, ako, magkakaroon po talaga ng drag yan. At isa po sa nagpapahirap din sa makina yan. Ngayon, kung humina na ang compressor mo, humina ang alternator, nagkaroon ng problema ang mga bearings nito, naninikit na siya, pati itong tensioner mo ng iyong belt ay nagkaroon na rin ng problema. Napakalaking load po niyan sa iyong crankshaft. Kasi lahat po ng ito ay nakarekta dito sa crankshaft mo. Konting bigat lang ng ikot ng mga pyesa na to, ramdam na ramdam sa makina yan. Hindi katulad ng mga gulong natin.
Kasi nga, meron naman siyang conversion. Kung automatic, dadaan pa ng torque converter yan, dadaan pa ng transmission, dadaan ng propeller, dadaan pa ng differential. So yung makina halos hindi siya nahihirapan kasi may conversion, may transmission. Dito hindi, rekta to. Kaya kapag gumana yung aircon, nararamdaman nyo. Kapag pinihit nyo yung steering pump, nararamdaman nyo. Kasi nga po, rekta. What more kung ito po ay magka-problema, lahat ng pyesa na to, ang epekto niyan ay magkakaroon ka ng loss at lalakas ka po sa gasolina. So sabi ko, recommendation ko sa inyo, maglagay kayo ng mga electric fans, magpalit kayo ng alternator, gawin yung automatic, yung system, yung switching niyan, at sigurado po, pakikinabangan nyo po itong mga electric fans na yan sa inyong mga sasakyan. Mga kapatid, hindi pa ako tapos. Birthday naman pala ni Randy Jr. mamaya. Kaya sabi ko, hindi pa ako tapos, hinaano mo na, pinapatay mo na. Huli ka rito, pakita ka dito. Dali. Ito yung junior ko. So ayan, ito yung aking cameraman. Birthday niya mamaya. Kapatid, nagagalit pa siya, kinagalitan ko. Hindi pa ako tapos, pinapatay mo na. Ayan, happy birthday na. Kiss naman. Oo. Ayan, mga kapatid, magandang gabi po at maraming salamat po. Pasensya na po kayo at hindi nyo po ako nakita ng 2 araw, pero marami na po ako nakaredy sa inyo. Ano yung mga dapat mong gawin? Ito po yung susunod natin. Ano yung mga dapat mong gawin kapag ikaw ay nagmamaneho at bumabagyo at malakas ang ulan? At ito po ay galing sa mga lehitimong driver ng mga pampasadang sasakyan. Yung aming mga experience, yan po ang aking susunod na vlog. Mga kapatid, sa susunod po, magkita-kita po ulit tayo.